Ayan. Bad news kasi nagiba. Bad news kasi may 6 na nasaktan. Pero ang good news ko ho sa inyo dyan, mga kababayan, sabi dito, Pangulong Marcos tiniyak na may mananagot sa gumuhong tulay sa Isabela. Ayan. Hindi ho pwedeng ganyan-ganyan lang yan. Basta pa hayaan na. Oh, disgrasya nangyari. Paiimbestigahan po ng ating Pangulo yan. No? Sisiyasatin po kung meron bang mga, alam nyo na mga substandard na ginamit, tinipid ba na dapat kunyari 10 hollow block o 10 kung ano-ano ang ilalagay dyan, tapos ang ginawa lang nung mga construction at ginawa lang nung mga nagpagawa dati 6 lang ang nilagay. Sisiyasatin po yung mga ganun, mga bossing. Aalamin lahat kung ano yung katotohanan dyan. Hindi naman huguguho yan, mga bossing, kung hindi substandard dyan. Di ba? O pakinggan nyo po ito. Sabi, tiniyak ng Malacanang na may mananagot sa nangyaring insidente ng pagguho ng Kabagan Santa Maria Bridge sa lalawigan ng Isabela. O ayan. Sino-sino ko kaya yun? Kasi ang sabi, dating Pangulong Duterte pa, nag-umpisa itong itong Laito na to, o tulay, mga kababayan. Ano po? Sinabi, isa pa to, mga bossing, kinakalampag din ho ito. Ito, kinakalampag din po, Hindi po yung Mark Ramos na nagbablog po. Yung Mark Ramos na nagbablog, maingay ho yun. No? Salita ho ng salita yun. O etong Mark na isa, tahimik lang. Di ba sila yung build. Di ba Jeanette TL? Sila yung build, di ba? Yung mga advertisement nila dati talagang masasabi mo, ang daming proyekto no? Natapos kaya lahat. O baka naman, para lang mabulaga yung sambayan ng Pilipino, sige, damihan natin yung numero ng proyekto. Bahala na kung gumuho o hindi. Bahala na kung substandard o hindi. Bahala na kung maayos ang pagkakagawa o hindi. Ngayon, naniniwala din ho ako na ito pong si Mark na tahimik lang, kahit papaano maringgan natin ang komento doon sa gumuhong tulay na yon. Di ba? Nung dati, nung sila ho ay nanunungkulan, mga kababayan, talagang balandra yung mga mukha nila Mark Villar si Mark Villar ho, mga kababayan maisingit ko na, baka hindi nyo po kilala kasi patapos na ba ang termino o patapos na ang termino? Kung di ako nagkakamali, di ba? O tapos na. Si Mark Villar po, kapatid po yan nung tumatakbo na si Camille Villar po. Baka hindi nyo lang kilala, mga bossing. Na ang nanay po nila ay si Cynthia Villar, mga bossing. O yan. Sabi dito, matapos gumuho ang isang bahagi ng Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela, ay wala pang inilalabas na pahayag si dating DPWH Secretary, at ngayon, Senador na si Mark Villar. Patapos pa lang yung termino. Dapat siya yung unang tinatanong din dyan mga kababayan. Kasi talagang nung panahon nila build. Balandra yung mukha ni Mark kahit tahimik lang. Opposite po natin to, mga kababayan. Si Mark Villar, tahimik lang po yan. Tayo po, madadapo tayo, maingay tayo. Ano po? Sabi dito, tiniyak ng Malacanang na may mananagot sa nangyaring insidente sa pagguho ng Kabagan Santa Maria Bridge sa lalawigan ng Isabela. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang investigasyon sa pagbagsak ng nasabing tulay na bagong retrofitted at nagkakahalaga ng 1.2278 billion. Grabe. Tapos ganun-ganun lang, bagsak na. Di ba? Sabi ni Erotica Gan, kitang-kita naman na tipid sa pagitan lang ng poste ang lalayo, wala sa standard. Dati akong construction foreman. Kita ko na agad
ang diferensya. May suporta nga sa ibabaw, wala namang bracing sa gitna. Parang yung nakita ko mga bakal-bakal na nakalawit na nakaganon, parang disenyo lang eh. Kasi 'di ba kung gagamitin pang brace yun o panghatak yun, mga bossing, ayon po sa physics, dapat konektado ng matibay yun at nakakonekta malamang doon sa pinaka-bridge. Parang nung bumagsak, parang naiwan lang siyang ganun eh, oh, nakahang lang. Ibig sabihin, walang tibay, no? Na ikinabit lang. Oh, para ito, mas maganda. Kunyari, may mga wire may mga tension wire. ikabit natin. Yung pala, sementado lang. Hindi pala at wala talagang pakinabang. Ano po? Oh, hindi po ako inhenyero, no? Pero ito po, kumbaga, opinion ko lang doon sa nakita ko, mga bossing. Parang nakahang lang na ganun. Oh, paano nakakatake naman yung tulay na yun? Di ba? Tuloy. Dagdag pa ni Castro. Ay, congratulations, Attorney Claire Castro, ha? Dagdag pa ni Castro na kung mapapatunayan na may bahid ng korupsyon ay dapat na mayroong managot at makulong dahil hindi lang ito ordinaryong kaso. Si Mark Villar ba? Tanong ko, si Mark Villar ba engineer o kung ano man? Yung may papel siya talaga doon sa ano? Sa mga paggawa-gawa ng mga mga ganyang tulay or wala lang. Yun lang ang pinagtataka ko. Kung engineer, siyempre, natin, i-check niyang maigi yan bago matapos. Pero kung hindi naman engineer, bakit kaya, no? Bakit kaya sa kanya ipinagkatiwala yung DPWH, mga kababayan? Yun, nagtanong ko lang ho, mga bossing. Kung hindi engineer, si tahimik lang na Mark Villar, bakit kaya sa kanya ipinagkatiwala? Sabi ni Jordan G, bachelor degree, no? In economics. Hindi naman pag-build ng mga ng mga tulay. Political science and philosophy from the University of Pennsylvania. Parang malayo naman yun doon sa mga konstruktora. Bakit kaya ho? Kasi mapapaisip ka ho dyan. Mapapaisip ka ho dyan, mga kababayan. Eto, gagawa tayo ng daan papunta doon sa masukal na lugar upang sa ganon, yung mga magtatanim natin o yung taga-tanim natin ay mapabilis ang kanilang mga transportasyon. Tapos baka nadaanan yung Camellia Homes. Di ba? Tapos, eto po, iniisip ko lang, tapos nadaanan yung Camellia Homes doon sa pinagawang kalsada. Tapos, siyempre, ibebenta na doon sa mga bumibili. Eto, lalagyan ng gobyerno to, ng daan, papunta. Ay, nako. Kumbaga, na-imagine ko lang ho yun, mga kababayan. Baka lang ho, no? Kasi para ilagay si Mr. Tahimik diyan sa na yan, sa mga proyektong ganyan. Nako po, mga kababayan, parang ang layo po no?